Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapataw ng 12% na VAT sa mga dayuhang digital service providers o DSPs. Inaasahang kukubra ito ng nasa 100 bilyong piso na revenue para sa pamahalaan sa loob ng 5 taon. Pero siniguro ng BIR na wala itong gaanong magiging epekto sa mga consumer. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Mula sa kanyang sapatos, damit at makeup, lahat yan binili ni Astrid sa iba't ibang international online shop. Mas mura po kasi and mas convenient po siya. Marami po akong nakiclaims na vouchers, discounts, mga free shipping po. Pero nangangamba ngayon si Astrid na tumaas ang presyo ng binibiling produkto. Sisingilin na kasi ng Bureau of Internal Revenue ng Value-Added Tax o 12% buwis ang mga Foreign Digital Service Providers o DSP sa pulang mga electronic marketplace at online shop na pagmamay-ari ng mga banyaga at mga dayuhang streaming platform tulad ng Netflix at HBO na kinababaliwan ni Adam. Super nag-worry po kasi hindi lang naman po isa yung subscription ko po is ang app lang. Mga 3 po yung mga sinubscribe ko. So, kung times 3 po siya, so malalaki po yung magiging gastos ko every month. Ayon sa isang eksperto sa buwis. We expect that subscription fees will immediately be increased by this new digital service tax. That means additional 12%. Papasa lang nila talaga sa consumers. And since hindi naman sila registered dito, they're not paying income tax here. So they won't let the new law affect their operations. Aminado ang BIR na posibleng maapektuhan ng singil ng mga foreign digital service provider pero hindi raw ito dapat ikabahala ng mga consumer. It's a business decision by the service providers. But again, nagbabayad na naman talaga dapat sila from the very beginning. So they should have incorporated that yung concept ng VAT na yan sa simula pa lang during their pricing. So pwedeng magkaroon ng price increase, but again, I think it would be minimal. Hindi naman yan 12% automatically mag-i-increase sila. Also commensurate and same rate. Tanging mga dayuhang DSP na kumikita ng 3 milyong piso pataas ang sisingilin ng VAT. Hindi kabilang ang mga nag-aalok ng edukasyon o pagsasanay na accredited ng Department of Education, Commission on Higher Education at TESDA. Tiwala ang BIR na mas magiging patas ang kompetisyon sa pagitan ng foreign at local online business na matagal nang sinisingil ang pamahalaan ng kaparehong buwis. Mapupunta ang makukolektang buwis sa mga proyekto ng gobyerno at babalik sa mga Pilipino. Makakatulong in turn sa pagpopondo ng mga government projects and yung mga social welfare services at yung mga infrastructure projects. So babalik po sa atin yan. Epektibo ito 90 araw matapos lumabas ang implementing rules and regulations. Babala ng BIR, pagmumultahin at ibablock ang website ng mga foreign digital service provider na mabibigong magbayad ng value-added tax. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.